tao yan, kasi tanga eh. Hindi nila alam yung mga history. 1901, nag-umpisang gobyerno ang Amerika eh. At lahat ng mga tsokolate nandito na bumabaha sa atin. Lahat ng mga pagkain masarap na bumabaha. Pati yung mga ginto, na yan. Lahat ng mga ginto, dito yun sa atin yan. Hindi pa yan inaano natin. Hindi natin iniintindi yan eh. Nung dumating na yung panahon ng 35 years lang eh. Inagaw na ng mga Pinoy yung pamumuno ng Amerika eh. Tapos sabihin pa nila, atin ito. Putang ina, binigyan na kayo ng pagkataon ng USA na mamuno, tapos di nyo binalik. Pagdating na 1946, 1935, mamuno ka. Pag 1946, ibalik nyo sa amin yan eh. Ba't hindi binalik nyo? O yun na si history. Yan eh. Yan talagang hilig talaga sa history, no? Di binalik natin eh. Anong nangyari ngayon? Ang ginawa ng US sa atin. O, nagipagkonserba sa China. Parang katulad ng Japan. Sabi ng Japan. Bakit ka nakikialam sa amin? Painit na. Bakit ka nakikialam sa amin eh? Kami may-ari dyan sa ano, nakuha na namin sa mga Pilipino. Sabi ng US, tanga, akin yan. Ako may-ari yan. Kaya magdeklara kami ngayon ng war against Japan. O di, ang Japan, tayo, binalatan. Kasi, bakit maginalaw yung akin? Sabi ng US eh, noon pa sa Japan eh, kinuha ng Japan ito kasi kala ng Japan pag-aari natin. Di ba yung Japan pumasok dito ng walang pahintulot? Wala. Banat ng banat, pinatay pa yung mga bata, banat lahat, idira tayo. Ay yung Amerika, nakatingin o. Ilaw yun. Ay, anong balik ng US sa kanila? Ba't maginalaw yung pag-aari ko? Yun nga lang. Ngayon, anong gusto mo? Adi, pirmahan tayo kasi pagkatalo kami, kasi ang war kasi, hindi yan basta-basta maglaban kayo eh. Pirmahan kayo ng agreement. Kasi may tinatawag na law of war. Ang law of war kasi, pagtalo ka, lahat ng kayamanan sa bansa mo mapunta sa nananalo. At maghintay ka, kasi kukunin nila yung flag mo eh. Yung flag mo, nakadapa yan. Ngayon, maghintay ka ng Independence Day para mabuhay uli yung flag mo. Yun ang Independence Day. Kailan yun? Pag Independence Day din. Bawat taon. Maghintay ka sa amin na kami nananalo sa digmaan. Pagka nagbigay na kami ng Independence Day, mabubuhay na yung bansa mo. Matagal pa yun. Siguro Siyempre, marami pang yan. Kahit marami kang kukunin naman lahat yung ari-arian mo. Ganyan ang law of war. Meron, conquer ka namin eh. Kaya law of war ang Kaya bago ka, pag sinabing, uy, hindi hira yan eh. Ambos lang, ambos. Wala yan. Ang ambos wala yan. Ang law of war kasi, magpirmahan kayo ng agreement na maglalaban kayo ng digmaan. Bakit yung Ukraine tsaka tawag doon yung Russia. Bakit may mga kambayan sila pirmahan, tay? May mga pinipirmahan ba sila na Hindi sila nagpipirmahan. Kasi ang Russia kasi, nagalit lang sa kanyang kasama. Ang Russia at saka yung Ukraine, isang bansa lang sila. Isang bansa lang. Magkatabi lang yan, di ba? Kasama sila eh. Russian people sila eh. Ang problema na yung Ukraine kasi, bukod yan. Nung sinabi ng Ukraine na papasok na kami sa NATO, yung North Atlantic Treaty Organization, ay US yan. Sa US yan eh. Galit. Nagalit yung Russia. Kaya kalaban ko yan eh. Bakit ka pumasok yun? Siyempre, may agreement yan. Hindi. Basta gusto namin na maging member na kami ng yung NATO. North Atlantic Treaty Organization. Magmimimbro na kami. Kasi lahat ng mga bansa sa Europe, puro membro eh. Di ba? Doon nagalit yung Russia. Kasi ang Russia kasi, hindi yan, ayaw yan sa USA. Ayaw talaga. Kasi komunista yan eh. Sama ng China yan, di ba? Basta komunista kang bansa, ayaw ka sa US. Kasi US kasi demokrasya yun. Demokrasya yun. Ngayon, ang ginawa ng Ukraine, bayaan mo kaming
sumama sa Dito. NATO. Kasi halos lahat ng bansa sa Europe Sumama. kasama na sa NATO eh. Ay ayaw ng Russia. Ginira niya yung kapatid niya. Kapatid niya yan eh. Ginira niya hanggang ngayon. Hanggang ngayon, gira pa rin eh. Gira pa rin sila. Away pa sila. Away. Pero nasa loob lang sila ng Russia. Yun Hindi lang. sila sa labas. Ngayon, ang sabi ng ng US, matibay. Kasi, alam mo yung Russia, walang utang na loob din yan sa US. Kasi dalawa na lang silang bansa at saka yung Great Britain, lahat ng mga bansa sa Europe nakubkob na ni Hitler, ni Adolf Hitler. Kasama si Benito Mussolini na hiniral ng Italy. Kinubkob na nila lahat yan. Wala nang natirang bansa dyan sa Europe, kundi sakop na ni Hitler. Lahat. Dalawang bansa na lang ang kukunin. Yung Great Britain at yung Russia. Binalata na yan ni Hitler. Adolf. Tinira na yan, tinira. Halos makubkob na rin ni Hitler. Ang problema, naglanding sa kanyang bansa ang mga Amerikano. Hindi niya akalain. Biglang dumating yung Amerikanong mga digma. Yung The Great D. Sabi ng Amerika, The Great D. Naglanding doon yung mga barko malalaki at saka mga aeroplano malalaki. At saka matangkidigira na karga-karga ng mga at saka pinatay lahat yung mga German. Sige. Yung pinatay lahat yung mga German sa Berlin. Ubusin na lahat ng Sige. Uubusin na lahat Sige. ng US yung lahat ng Germany. Oo. Anong ginawa ni Hitler? Nagpakamatay si Hitler kasi hindi niya kalain. Amerika lang pala tatalo sa kanya. Pinapamili pa siya eh. 45 yan. 45 ng US at 45 ng German. Ano yung 45 ng German, ikaw? Di mo alam? German lager! 45 nila yun, German lager na baril. At siya 45 natin na galing sa US. Yun. Ano pinili tayo? Anong pinili? Pinili niya yung German lager. Sa gulo niya. Kasi, talo ka eh. Ay lahat ng pinakubkob ni Hitler na mga bansa sa Europe, naging allied forces ngayon ng US. Kaya pag kinalaban mo yung US, ang daming bansang kalaban mo. Ayun na nga. Di Kasi talaga. mga allied forces na yan lahat eh. Hindi talaga obra. Ikaw obra, kalabanin mo.